Bebeth Marshall, good morning. Pearl Arsua, magandang umaga. Welcome. Yes. Roslyn Pisquiza, very early. Thank you. Alan Aprobado, thanks for sharing this video. Emmy Velosilio, magandang umaga po. Rosa Rio, good morning. Good morning. And Melanie Kang, good morning. And Jenny Habahab. Alright, mga early birds natin. Good morning, good morning. Yuhan Esmena, good morning. And Faye Yap Kim, good morning again. And Ann Amorio, magandang umaga, watching from Malaysia. Marlene Yoon, good morning. Faye Yap Kim, Anyong Hasyo, good morning. Prince Open Arms, of course, good morning. Ating Suki Rosario, one of our Suki. Imelda Santos from Japan, Ohio gozaimasu. Faye Yap Kim, good morning. Anyway, mga kapatid, kung napapansin ho ninyo, ibang-iba itong background ko ngayon kasi wala ho ako sa studio namin sa Radyo 5. Nasa out of town ho ako, meron ho akong surveillance operation and I'm so sorry po kung hindi ho ako nakapag-paalam noong Friday because biglaan lang. Natanggap ko lang ho itong text message over the weekend. Kaya heto ho tayo, nasa labas po ng Metro Manila ngayon at mamaya-maya after this, medyo maikli po tayo ngayon. Ano po, dahil wala ho tayo sa studio, 1 hour lang ho tayo hanggang mamaya lang tayong alas 9 mga kapatid. But nevertheless, of course, kailangan ho natin ihatid ang mga issues, ang mga balita para ho sa inyo. Anyway, magandang umaga po muna sa inyong lahat. Wala ho tayo sa radyo, lalong wala ho tayo sa TV. Dito lang ho tayo sa Facebook, live ho tayo, live na live, alright? Hindi ko pwede sabihin kung saan ako kasi baka makatunog yung iso-surveillance ko ho mamaya na agency at makapaghanda. Gusto ko kasi makunan kasi what happened, kung naalala ninyo last time, nagreklamo ho yung mga taga-Japan at gusto lang i-surveillance ko yung embahada natin sa Japan, sa Tokyo at Osaka. Nasunog, ika nga. Nung dumating ho tayo doon, good morning, Mr. Tulfo, ang sabi sa akin. Huling-huli ho ako. Kaya this time around, hindi ko na ho i-anunsyo kung saan ako kasi baka matunugan. Reklamo ho kasi isang agency raw ho na ang mga tao medyo mga tamad at ang mga tao raw ay mga bastos. Anyway, dire-diretso na ho tayo ngayon at ang oras po natin ay 8:07 in the morning Philippine time. Luzon, Visayas, Mindanao pa rin. Magandang umaga yung mga nakatutok sa atin dyan sa Pilipinas and of course yung mga kababayan nating overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo. Saan man dako kayo naroroon, sa Middle East, sa Asia, sa United States, Canada, Europe, of course, Australia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Anyway, ito po ang mga pag-uusapan ho natin ngayong umaga. Finally, itong sina Congressman Lagman at Congressman Alejano tanggap na raw na walang patutunguhan yung impeachment complaint na inihain nila laban kay Manong Digong. On the basis, ang kanila pong basis lamang daw ay marami nang namatay dito sa war on drugs ni Manong Digong. Pangalawa, yung sinasabi nilang na may nakamkam daw na yaman ang Manong Digong na pinagbasihan nila yung mga pinagsasabi ni Senador Trillanes. Doon sila nagbase. At ipangatlo daw ay parang ipinamimigay na ni Manong Digong ang China sa ang West Philippine Sea, yung mga isla natin dyan sa China, which is not true also. Anyway, ito hong pag-uusapan natin ngayong umaga. Tatawagan ho natin ang ilang mga mambabatas dahil ngayong umaga po ay magbubutuhan sila kung idediretso itong kaso ni Manong Digong ay babasura. Pero tingin ko ho ay babasura dahil tanggap na ng dalawang ito na wala raw patutunguhan dahil sobrang dami raw ng kaalyado ni Manong Digong. May kaalyado, wala. Sabi nga ng ilang kababayan natin, ang Diyos ay hindi natutulog. Alam ho kasi nating lahat, maging tayo ho, kayo ho, yung mga bumoto, supporters ni Manong Digong, hindi uusad itong kaso na ito kasi nga po gawa-gawa ang mga kaso, gawa-gawa ang mga charges. Ano ho ba yung mga charges? Charges po tulad ng
Sinasabi lang marami raw pinapatay si Manong Digong, 7,000. Alam naman ho ng lahat, nagawa-gawa lamang ho ito, di ho ba? Wala naman talagang figures. Yung pinagbabasihan nila Lenny Robredo, pinagbabasihan nila Laila de Lima, yung mga patayan na yung utos raw ni Manong Digong. Hindi naman ho, di ho ba? Alam ho ninyo, alam ko ho, alam ho ng mga kababayan natin na hindi ho ganun ang sitwasyon. It is a war. And then, kung war ho yan, meron ho talaga mga tinatawag na collateral damage, meron ho tinatawag talaga mga nasa crossfire, at saka yung mga nanlalaban dahil alam ho nila, ayaw ho makulong at ayaw siguro matapos yung kanilang negosyo ng illegal na droga, nanlalaban, kaya napapatay ho. At saka yung iba naman, alam naman ho natin, nakatimbuang na lang dyan, may mga karatol sa dibdib. Alam nga ba naman, ituro natin sa mga otoridad, sabihin natin sa otoridad, pulis ang pumatay dyan. Nakatimbuang, di ho ba? May mga busal ang bibig. Kung pulis ang pumatay, madali lang. Dito sabihin ng pulis, encounter. Bakit kailangan patakpan ng busal ang bibig o lagyan ng mga karatola? Entonces, hindi po mga otoridad ang pumatay noon. Yan daw yung isang ebidensya, mga kapatid, na mga kalaban ni Manong Digong dito sa impeachment complaint. Pangalawang ebidensya raw nila, korupsyon, na kapag kamal daw ng 2 bilyong piso ang Manong Digong Duterte. Ang tanong, saan yung ebidensya? Di ho ba? Ito'y sabi-sabi lang ni Senador Trillanes na may mga ebidensya siya. Pero hanggang ngayon, awa ng Diyos, kampanya pa lang po, last year, I remember, May 2016, sinasabi niya na ako may mga dokumento mapapatunayan ko ito mga dokumento na ito na ang taong yan ay nakakamal ng 2 bilyon. Pero nung mag-check na po at mismo na po yung Central Bank at saka yung AMLAC ay nagsabi na wala naman silang dokumento na ganun. Maging yung bangko, yung BPI ay nagsabi na mismo, hindi sa amin yan, ang papeles na hawak ni Senador Trillanes pekendos. At ito yung pinagbabasihan nila ng mga kasama niya, nila Alejano, nila Lagman, nakakasuhan nila ang Manong Digong Duterte. Wala nga ho Kaya nga, finally today, tinatanggap na ng mga ito na wala raw patutunguhan, which talagang wala hong mangyayari because mahina ho. Wala hong form. May form, okay? May sinasabi sila, okay? That is a form na ikaw ay nagkasala dahil sa maraming namatay, ikaw ay kinakasuhan namin ng korupsyon. Yun ay form. Pero pagdating po sa substance, may laman ba? Yun po yung sinasabi ng mga abogado. May laman ba yung reklamo? May pagbabasihan ba? Oo, may akusasyon. Ang form po kasi akusasyon. Okay? Yan po yung tinatawag na form natin. May akusasyon. Kahit sino po pwedeng mag-akusa. Ako, pwede akong akusahan. Ako, pwede ako mag-akusa kung kani-kanino. Yun po ang tinatawag na form. But when it comes to substance, wala po kasing laman, mga kapatid. Aminado itong mga kulukoy. Sorry. Aminado itong mga congressman na ito na wala pong substance, wala pong laman kasi akusasyon. Ang akusasyon ay mananatiling akusasyon, kahit sa korte, ibabasura nila ang akusasyon kung wala ka ng maiharap na dokumento, wala kami mapakita na eto ang dokumento namin, Your Honor. Ito yung patunay na siya nga ang nagpapatay. Ito yung recording na sinabi ni Manong Digong, patayin nyo lahat yan. Akong bahala sa inyo. Wala namang ganun. Ito yung bank account na sinasabi na, sinisertify na nagnakaw siya 2 bilyon. Wala nga ho Entonces, mga kapatid, wala pong substance. It has a form, but it doesn't have a substance. Kaya, alam naman itong mga kulukoy, congressman na ito, nina Alejano, nina Lagman, na walang patutunguhan yung kanilang isinampang kaso. Ito yung sinasabi ng mga kaalyado ni Manong Digong na press release lang para mapahiya lang ang Pangulong Duterte. Yun lang yung mga gusto ng mga kulukoy na ito, ng mga senador, mga kaalyado nila sa Senado, sina Antonio Trillanes, sina De Lima. Yun lang po yung gusto nila para mailagay sa dyaryo, mapahiya ang Pangulong Duterte. Pero kung titignan mo ng mabuti, wala naman talagang patutunguhan because mga kapatid, talagang wala naman po talagang substance. Ika nga, walang ebidensya. Yun po yun. May form, may forma, pero wala pong sustansya.
Yung sustansya, yung ebidensya. Bakit naman kailangan mong ipagpatuloy ang isang kaso kung wala namang ebidensya, di ba? Ngayong umaga ho, ang mangyayari dito mga kapatid ay magkakaroon po ang Committee on Justice, pagbobotohan po nila ito kung ito ba ay dapat iusad sa plenaryo, kasi ganito ho nangyayari Kunwari may reklamo po, meron pong impeachment complaint, dadahin po yan sa kung anong komite. In this case, impeachment pupunta po sa Justice Committee kay Congressman Umali. At pag-uusapan niya ngayong umaga. Tanggap na raw nitong mga oposisyon. Ito kasi ito yung mga nag-endorso Congressman Lagman at Congressman Alejano. Tanggap na raw nila na walang patutunguhan. Naturalmente, mga congressman, sir, talagang tanggapin nyo na masaklap na katotohanan na hindi uusad yung inyong reklamo laban kay Pangulong Duterte because of the fact, wala pong laman yan. Masking grade 1, sir, alam na walang patutunguhan yung kaso ninyo. Ganun lang ho kasimple yan, mga sir. Tanggapin na ho natin ang masaklap na katotohanan. Anyway, subukan ho nating tawagan si Congressman na Bebot Alvarez ng Kongreso, mga kapatid. Siya po yung House Speaker. Let us try to get in touch. Pasensya na ho, wala ho akong Ivy ngayon nakasama dito. Wala tayong Edson Santelices. Wala ho tayong mga... Magandang umaga po, Congressman Alvarez, sir. Speaker Alvarez, good morning. Sandali lang po mga kapatid. Alright, wala akong staff ngayon. Ako lang mag-isa. Wala rin amang. Kaya pagtitimpla ng kape, ako lang rin yung gumagawa ngayon ng pagtimpla ng kape. Kaya natin ginagawa dito para maihatid lang sa iyo mga balita, impormasyon na alam ko gutom na gutom kayo hinggil sa mga pangyayari dito sa ating bayan. Kaya we are doing this as a public service. I am doing this as a public service for everybody out there. Yung mga kababayan natin na nasa ibayong dagat, yung mga kababayan natin sa mga lalawigan, sa mga probinsya, hinahatid namin. Ito po yung ginagawa natin. Anyway, let's try. Pagpasensyahan nyo na ako. I will be talking to you and at the same time, we will be calling po. Tatawag tayo ng mga dapat na mga kausap natin, ng mga mambabatas, para makausap natin, matanong natin kung ano ang mangyayari dito. So, let's try naman itong sina Congressman itong mga kaibigan natin sa private line Anyway, mga kapatid, like what I've said, inamin na rin po ng Deputy Majority Leader po, I forgot his name, itong Deputy Majority Floor Leader na wala raw talagang patutunguhan at ito raw ang will ng taong bayan, ito raw yung gusto. Alright. Congressman Ben Evardone, magandang umaga po, sir. Si Erwin Tulfo ito, sir. Live ho tayo sa Facebook. Live ho tayo sa Facebook. Live tayo ngayon sa Facebook, Kong. Sir, matanong ko lamang, yung sinasabi ngayong umaga daw pag-uusapan, pero sa committee level lang ho ito, Congressman, yung tungkol dito sa impeachment ni Manong Digong Duterte, correct, Kong? Sa committee level, opo. Sa committee level pag-uusapan. Ano ho bang usually na nangyayari dito, Congressman Ben Evardone? Well, dalawang process yan, Dalawang process yan, parang Erwin. Una, i-determine kung sufficient yung form, meaning may nag-endorse, tama yung pagkagawa, may narration of facts, etc., etc., Pag na-determine na sufficient in form, pupunta na kung mayroon na bang basyan, sufficient in substance. So doon na yun ay pag-uusapan. So dalawang i-harden yan. Pag nagkaroon ng, nagkaroon na sufficient in substance, magkakaroon ng hearing. Ngayon, pag sinabing walang basis itong mga aligasyon na ito, i-dismiss na agad yan. Alright. Ano pong, in this case po, kay Congressman Umali po ito, yung chairman ng Committee on Justice, ang mga impeachment, di ba, sa Committee on Justice po ito bumabagsak, sir? Tama, sir? Oo, sa kanya. Alright. Sa kanya ko yan. Alright.
Pagdating ho ngayong araw daw, sir, mukhang tanggap na po ng mga nag-endorse na congressman, sina Congressman Alejano at Congressman na Edsel Lagman, na wala ng patutunguhan daw, sir, dahil ang sinasabi lang mukhang sisilipin daw sila sa substance. Mukhang may form daw, pero ang substance, sinasabi ko naman sa mga kababayan natin kung ang substance kasi ito yung mga ebidensya kung may laman ba yung reklamo mo. Tama po? Alam niyo nga, yan nga ho ang tingin ko mukhang makakalusot kasi pinag-aralan ko rin yung complaint na rin, ano? Opo. Pero pagdating sa substance, mukhang sa aking personal, na pananaw lang, ang personal ko lang na pananaw, malabo yan. Malabo. Wala akong nakikitang matibay na katibayan na may impeach ang Pangulo, no? Plus pangalawa, alam mo pa rin, Erwin, politika yan wala pang isang taon ng ating Pangulo. Ang tingin ko dapat pagbigyan siya Yan ang bukod dun sa substance, ano, na sinasabi ko, kasi tatlong beses kong binasa, dinanalyze yung complaint, tingin ko walang basis, ano? Pero more than that, ang tingin ko, masyadong maaga pa na itong ating pamahalaan, parang hindi yun ang kailangan ng taong bayan. Ang taong bayan nakaantay ng ng serbisyo, ng trabaho, pagkain sa gano'n ang tingin ko dapat siguro pagbigyan muna natin siya kung sa kanyang mga programa. Yun ang personal ko ang pananaw para gawin. And ito rin ho yata na sinasabi ni na Congressman Lagman at Alejano na pag hindi raw talaga usad kasi walang substance. Pero ang punto kasi dito, sir, ever since naman, alam ho nila na wala naman talaga hong laman ito kasi yung sinasabi nilang extrajudicial killing na inutos ni Manong Digong Duterte, wala naman ho talagang official na statement ang Manong Digong na sinabing patayin nyo lahat yan, mga sundalo, mga pulis. Ang sinasabi niya, patayin pag nanlaban, pero hindi niya sinabi na patayin nyo na lang ganun. Tapos ikalawa, sir, yung sinasabing complaint na corruption laban sa kanya na nagkamal ng 2 bilyon, hanggang ngayon po, wala pa pong maipresenta ng mga dokumento, maging po ang AMLAC at Central Bank kung sinasabi, wala silang ganun. Is this correct, Congressman Ben? Kaya pa rin, sinabi ko kanina, na pinag-aralan ko talaga yung complaint. Siyempre, tatamaan namin si Congressman Gary, no? Opo. Kinuha ko rin, tinignan ko rin yung complaint talaga. Sa personal ko lang talaga pag-analyze, hindi tatayo yung complaint in terms of substance. Alright. Alam mo, yung illegal wealth, prior to his assumption pa kung totoo man, totoo man. Pero wala lang concrete ebidensya na naka-attach doon sa complaint. So, parang mahirap ang tingin ko dyan, may babasura yan ng committee. Kung hindi mo ngayon, siguro bukas. Dahil mahirap naman, nakabinding yan sa ulo ng ating Pangulo. Siya'y nakikipagpulong sa iba't ibang leader ng iba't ibang bansa, mga negosyante, pero may nakatutok sa kanya na impeachment, parang hindi maganda. So, ang tingin ko, ang decision ng leadership dyan, kung wala talagang masiyan, dapat ibasura ka agad yan. Alright. Sir, panghuling katanungan na lang, kung ngayon ho, kung mababasura na po ito ngayon, in the future, say for example, in 1 or 2 years, meron na naman makapag-isip, magdemanda, o kung sabihin natin si Senador Trillanes, tapos na ang kanyang termino, bababa siya sa Kongreso ngayon sa 2019, tatakbo bilang kongresista, at magsasampa na naman the same case. Pwede ba yan? Paulit-ulit na sampahan. Same case na naman, tungkol na naman sa extrajudicial, tungkol na naman doon sa, or sinasabing yung nakamal niya na yaman dahil ito po ay may pasimuno nito si Senator Trillanes. Pag bumaba siya sa Kongreso, pag tumakbo na naman siya, nanalo siya, pwede bang magsampa na naman siya the same case, Kong? Mawalo sa ating batas within 1 year. Pag nakapag-file lang, mayroon kang na-file, within 1 year, hindi pwede mag-file ng impeachment. Nakantay huli ng isang makalipas isang 1 year kung mayroong sufficient na ebidensya. Siguro naman magkakaroon na yan ng leksyon na huwag na tayong dyan kung wala talaga tayong batas dahil
ibabasura lang yan, sayang lang yung efforts ng ibang agenda, ano, na yung sinasabi ng isa kasama natin sa majority na ang mga agenda is to destabilize, no? So, Correct. pero kung legal ang pag-uusapan, within 1 year, parang Erwin, hindi pwedeng magsampa ng, ano, kasi ano na mga ano na kumbaga, dinidestabilize mo na yung, ano, parang wala nang naatupagin ng ating Pangulo, kundi sumagot ng sumagot. Tama. At yan ang atupagin niya, yung, ano, every month, mayroong impeachment complaint, the same issues, parang hindi naman maganda yan. So, within 1 year, hindi na pwede magsampa ng impeachment complaint. So hindi paulit-ulit na lang Kong, dahil tama ho kayo, wala nang mangyayari at wala nang gagawin ng Kongreso kundi harapin na lamang laging itong reklamo at yung talagang trabaho ng mga mababatas natin na gumawa ng mga batas para sa kanilang mga constituent wala nang patutunguhan, Kong. Totoo yun. Yan ang intensyon ng saligang batas na hindi pwede maparalyze ang opisina ng ating Pangulo, hindi rin pwede maparalyze ang Kongreso dahil sa paulit-ulit na impeachment complaint. Alright, Congressman Ben Ebardone ng Eastern Samar, daghang salamat kanimo sir, maayong buntag, mabuhay po kayo, Kong. Daghang salamat, Erwin, mabuhay ka rin po. Si Congressman Ben Ebardone po yan, kaibigan ho natin yan ng Eastern Samar, tinatawagan ho natin, as you can see, one-man army ho tayo ngayon mga kapatid, ala ho tayong IB, ala tayong Kenneth, ala tayong mga Edson, alang engineer, kaya wala kayong naririnig na background music, alang nagbibigay sa akin ng kape. Ako na ho, nandito na yung kape sa harap ko. Nagdala na po ako ng maraming 3-in-1. Ako na lang ho magkakape. Meron na akong thermos dito sa harap ko para iinom na lang ho ako ng kape. But anyway, mga kapatid, oras po natin, sa buong kapulan, 7:27 in the morning po ngayon. Araw ko syempre ho ngayon ng Lunes at sweldo. Sweldo ho ngayon. Mga misis, pwede ho ninyong lambingin na semester o bago pa umalis ngayon, sweet, uwi ka mamaya at may inahanda ako. Para umuwi ka agad kasi baka kung saan-saan na mapunta si mister ninyo. Anyway, dire-diretso tayo like I have said, mga kapatid, itong tanggap na nitong oposisyon daw, nitong sina Alejano at Lagman na walang patutunguhan finally, ay salamat naman sa Panginoon Diyos. Kasi naman, alam naman ho, hindi po natutulog ang Diyos, mga kapatid. Lalo't ang mga kababayan ho natin, kayo ho yan, mga supporters po ni Manong Digong Duterte, alam na alam ang mga pangyayari. Mahirap ho kasi yung katotohanan baluktutin ho, hindi ho ganun kadali It's complicated na baluktutin mo, kahit anong gawin mo, ang katotohanan ay lalabas at lalabas, Sabihin natin, ikaw ay ikaw ay mamamatay tao, ikaw ay corrupt, lalabas at lalabas ho yan. Hindi ho yan basta-basta ginagawa-gawa lamang ho yan. Ito pa nga masama ngayon mga kapatid ayon po doon sa kaibigan kong kolumnista ngayon na siya po ay professor din ng De La Salle University ng Political Science, siya Professor Contreras sa kanyang column po sa Manila Times over the weekend. Itong mga pinagagawa daw ng liberal, ito sila Lagman, sila Alejano, ay bumabalik ho sa kanila, tumatama ulit sa kanila yung kanilang ginagawa, nakakarma sila. Bakit kanyo? Sabi ho ito po yung sabi ni Ginoong Contreras, yung aking kaibigan po, yung akusasyon po nila, ngayon, itong kay Leni Robredo, mukhang uusad. Ito pa yung uusad ngayon. Yung sinasabi nila ngayon. Bakit kanyo? Kasi may form. Yung reklamo, tama. May substance. Hindi kagaya yung kay Manong Digong na walang laman. Itong kay Leni Robredo, may laman daw ho. Sabi nung ilang mga contact natin, sabi ng ilang mga sources natin ng mga congressman na nakausap over the weekend, what they are saying is itong kay Leni Robredo pa, ang malaking tsansa na uusad itong impeachment niya. Bakit kanyo? Ang sinasabi nila, patunay daw ang ebidensya ay yung ginawa-gawa niyang video na ipinadala doon sa United Nations. Kung narinig ho ninyo na sinabi niya, inutos ng gobyerno ang pagpatay sa 7,000 katao sa aming bayan. Yun po ang ebidensya na gagamitin. Ito pa ngayon,
corruption issue. Lumalabas doon sa isang complaint na inireklamo po si Vice President Leni Robredo dahil nagsinungaling siya doon sa kanyang SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Bakit ho? Abay, meron pala ho siyang mga shares of stocks, malaking shares of stocks po sa Meralco na hindi niya po idineklara. Okay lang naman daw sana kung idideklara ng isang bago ka naging, kasi nabili naman ho nilang mag-asawa ito bago po siya umupo, bago siya maging congresswoman, maging vice president. Ito ay pinundar nilang mag-asawa. Okay lang ho yun, normal ho yun, wala hong problema. Talagang nag-invest ka, di ho ba? Pero ang problema, sa SALN niya ngayon, hindi niya isinama, mga kapatid, kung magkano yung halaga ng kanyang nabiling stocks sa Meralco. Yun ho ang problema. Lumalabas, noong 1990s niya ho ito nabili, umaabot na ito sa 90 plus thousand. Ano nang taon tayo ngayon? 2017 na ho tayo ngayon. So magkano na yung stocks po ng Meralco, tumataas ho yan. Yan ay sinasabi nila maganda raw mag-invest sa Meralco dahil yung stocks po dyan, hindi po bumababa. Pinakatalo mo na dyan, pantay. Otherwise, tumataas po. Dahil siyempre, lahat naman tayo nangangailangan ng kuryente. Ang system ngayon, hindi po nilagay ni Vice President Leni Robredo na ako ay may stock sa Meralco worth 91,000 at ngayon ay, syempre pag may stocks ka mga kapatid, doon sa mga hindi po nakakaalam kung ano ba ito, pag ikaw ay nag-invest sa isang kumpanya, pinapadalhan ka buwan-buwan ng report na ito, yung ininvest mo na 100,000 Mr. Erwin Tulfo, 1 year na ngayon, ito pa'y umakyat na ngayon sa 105,000. Binibigyan ka buwan-buwan ng report ng kumpanya na yon. Entonces, ngayon, nung makorner na si Vice President Leni Robredo, ang sagot niya, ay naku, hindi ko nalalaman yan, hindi ko alam, basta nag-invest lang ako, wala akong alam. No, Vice President, ma'am, pinapadalhan ka ng report. Ginagawa niya naman hong tanga lahat ng tao nakakabasa rin naman ho kami. You cannot deny the fact na you have an investment. Yan po ay investment. At tinatanong lang ho sa inyo, kung ikaw ba, doon sa bakit, ang tanong dyan, bakit hindi mo inilagay sa iyong statement of assets, liabilities, and net worth na meron kang stock sa Meralco? Bakit hindi ka nagsumite? Bakit hindi mo isinama yun? You cannot say, Madam Vice President, na you don't know. Ma'am, pirmado yan at every month binibigyan ka. Dumarating yan sa mailbox mo. At makikita mo dyan kung magkano na yung ininvest ninyo ng yumaong Secretary Jessie Robredo. Hindi niyo pwedeng itanggi yan, ma'am. Lalong hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko na alam kung magkano kasi yun. Erwin, mga kababayan, hindi ko na alam. Impossible. Aba ma'am, pinapadalahan ka ng report kahit saan ka mag-invest. Mag-invest ka sa Meralco, Petron, kung saan-saan dyan. Mag-invest ka, yung konti mo na ipon, ibili mo ng stocks. Papadalhan ka po niya ng quarterly report. Ang pinakakuan dyan yung annual report. Kung magkano na, saan na napunta, ano na nangyayari sa stocks mo, may report ka. So you cannot deny the fact na alam mo. You cannot say na hindi mo alam. Yan po ngayon mga kapatid, ang malaking problema ni Vice President Leni Robredo because lumalabas ngayon, parang nagsisinungaling siya doon sa kanyang SALN. Ito yung nasisilip. Ano po mga kapatid? Ngayon, nabanggit ko kanina, nagre-reverberate. Nagbubumirang ngayon sa mga dilawan. Alam niyo ba bakit? Alam niyo ba noong nakapupo si Pinoy, di ba? Pinasibak niya si Chief Justice Corona. Ang simpleng dahilan lang, nagsinungaling daw si Chief Justice Corona sa kanyang SALN at hindi inilagay yung kanyang mga pera sa bangko. Hindi raw inilagay ni Chief Justice Corona. Kung tutuusin, pwedeng gamitin din ito na bala ng mga kaalyado ni Manong Digong laban kay Vice President Leni Robredo na hindi niya nilagay, nagsinungaling siya sa SALN. Si Chief Justice Corona, mga kapatid, nasibak sa pwesto ni Pinoy dahil lamang sa korupsyon.
at yung corruption issues ay yung kanyang salin ang pinagbasihan ng mga senador, ng mga congressman na binayaran naman. Sabi nga ni Senador Jinggoy, binigyan sila ng 50 million. Ano po? Ang pinagbasihan lang mga kapatid ay yung salin ni Chief Justice. Ngayon, nagbubumerang, ika nga. Nagkakaroon ng karmic effect ngayon sa liberal. Yung vice president nila, yung mataas na opisyal nila ngayon, in trouble, may nakasilip sa kanyang salin at kini-question ngayon, bakit hindi mo nilagay yung shares of stocks mo rito sa Meralco? Ano ang problema? Walang masagot po yung ali at hanggang ngayon ay hindi pa siya sumasagot, siguro wala siya maisasagot. Simple lang ho ang katanungan ng mga kababayan natin. Ma'am, bakit hindi mo sinulat? Nakalimutan ko ay hindi ho uobra, Vice President, ma'am. You are a lawyer. How can you forget? Number 2, you are the second highest official of the land. Hindi niyo pwede sabihin, nakalimutan nyo. Gone are the days na being a housewife, Madam Vice President. You are no longer a housewife and you do not belong anymore to your family. You belong to the nation. Ikaw ang Vice Presidente that makes you responsible in every action, in every language, in every statement that you make, Madam Vice President. Pagkakamali mo po, ay nakikita ka ng taong bayan. When you make a mistake, it reverberates. Hindi lamang po sa Bicol. Tatama po yan. It reverberates. It reaches to the farthest land kung saan may Pinoy. At gusto nilang malaman na maging honest. Ano po? Kaya ito ho yung sinasabi natin mga kapatid. Nagkakaroon ng karmic effect. Why? Because ginawa nila ito dati kay Chief Justice Corona, naalala ho ninyo? Pinasibak ni Pinoy ang Chief Justice dahil daw magnanakaw, dahil daw nagkamal ng yaman. At ang naging ebidensya yung kanyang salin. Hindi nakalagay sa salin nung mama yung mga bank deposits niya. Ito ngayon ang bumabalik ngayon sa liberal. Ayun yan ang nakapansin po niyan yung aking kaibigan na profesor ng De La Salle University, si Professor Contreras. Napansin niya na yung salin ni Leni Robredo, mali, hindi nakalagay doon yung shares of stock ni Vice President Leni Robredo, yung kanyang stocks na meron pala siyang itinatagong stocks na nabili nila ni Jesse Robredo noon. Kagaya na sinasabi ko, wala hong mali doon mga kapatid. There is nothing wrong. Kung ito ay nabili mo bago ikaw naging gobyerno, bago ikaw ay naging mataas na opisyal ng ating bayan or what have you, ikaw ay pumasok bilang mayor, governor, etc. There's nothing wrong. What made it wrong was that she failed to put it in her SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Yun po yung katanungan. And let me ask this to the Vice President. I'm sure marami pong galamay ang Vice President dyan ngayon. Nakikinig sa akin. And my question is, why? Why did you forget? Did you really forget, Vice President? Or you just simply did not want to write it on your SALN? My next question is, bakit? Bakit hindi po ninyo nilagay sa inyong SALN? That is the question, Madam Vice President. Please answer. Hindi po pwedeng hindi nyo sagutin yan. And the people, yung taon bayan, may karapatan po na makinig, na malaman nila ang dahilan, Vice President. You cannot escape this or avoid this issue. You must answer, ma'am. Kasi may karapatan sila na sagutin mo because of the fact na binoto ka ng mga kababayan natin. Like you've said, you are the Vice President, then yung mga actions mo, you should be responsible. Hindi ho po pwedeng, wala akong alam dyan, wala akong, gone are the days, Vice President, na you can say na I'm just a simple housewife. No more, Madam. You are the Vice President, entonces, responsable ka sa mga actions mo, sa mga pinagsasabi mo, kasi yung mga kasamahan mo sa liberal, konting utot lang ni Manong Digong, pinupuna, uy, bakit ganon? Uy, bakit ganon si Duterte? Uy, bakit ganon? Now, it is your turn and your responsibilities for your actions. And this is one action that we need to hear, Madam Vice President. Ano po? Yung sinasabi ngayon, yung sa SALN mo,
bakit hindi mo dinisclose ng tama na ikaw pala ay meron ka palang binili na shares of stock sa Meralco. Wala pong question doon, Vice President. Hindi po masama na bumili ng stocks kahit saan. Ang sinasabi lang po ng ating batas, sana naman, Vice President, inilagay mo sa statement of assets and liabilities and net worth mo, at hindi mo tinago. Hindi Julio Bernicer You cannot say na tatanga-tanga No Because other people believe sinadya. Almira, tama ka. Sinadya ito. Na talagang iligaw tayo. That's what they're saying. Kaya nga, Madam Vice President, if you happen to be listening right now, you better make sure that when you answer straight. Hindi ho yung paligoy-ligoy, hindi po yung kesyo ganito, wala akong alam dyan, may mga accountant ako dyan, siguradong lalabas na naman yan. May mga accountant ako dyan, Mr. Tulfo, meron akong ganito. No. Your accountant gives you a report and a written report that says, this is how much you are making now on your shares of stocks. Bakit hindi ho ninyo sinabi? Huwag nyo sabihin nakalimutan nyo. May malaking pera ho yan. Ang estimate nga daw ngayon, yung 90,000 na shares of stock ho yan. Baka nasa kalahating milyon na yan. Maliit pa rin, di ho ba? So, bakit ho ninyo tinago? Bakit ho ninyo, isasabihin mo, maliit lang naman yan, Mr. Tulfo, mga kapatid, it's just a small amount. So what? Salen, kung anong meron ka, you write it there. You tell us kung ano ang meron ka para people will know kung anong mga pag-alis mo sa pwesto, paano ka yumaman. You have to explain. Di ho ba? Hindi yung po pwede sabihin mo, nakalimutan ko, Mr. Tulfo, na meron pala ako. Bull! That's bullshit na you're saying na hindi mo alam. That is a poor excuse. Kaya nga, Vice President, I think you have to be prepared and get ready because siguradong gigisahin ka dyan sa Kongreso, tatanungin ka ng mga kaalyado ni Manong Digong, bakit itinago mo sa amin, sa salin mo, yung shares of stocks ninyo mag-asawa? Hindi ho bawal, like I said. Hindi ho ako nagagalit dito mga kapatid at sinasabing mali. Hindi po mali ang magkaroon ng shares of stocks ng kayamanan ang mga nasa gobyerno, provided that they accumulated those wealth bago po sila umupo sa pwesto. In this case, 1990s po nila na-accumulate yun, nabili yung stocks na yun, sila na mag-asawang si Yumaong Jesse Robredo. Hindi po masama yun, mga kapatid. Kahit bumili sila ng lupa, basta they could have explained it before kung saan nila kinuha yung pera na yun. Pero during that time, 90,000 lang po yun, I'm sure. Si Vice President abogada naman, so may mga kliyente siya. And I'm sure they can afford that. Pero the question is, bakit hindi mo nga sinabi sa salin mo? Anong dahilan? Dapat, di ba, alam mo naman yan, you've been in the government for quite a while and you're a lawyer and you should know that you should state there or stipulate whatever wealth that you have, anuman ang iyong kayamanan para hindi ka masilip. The question is why? Di ba? O yan, ngayon, yan ang sinasabi ko mga kapatid. Diyan po, bumabalik ho ngayon. Nagbubumerang ngayon sa liberal. Mga liberal, mga dilawan. Yung inyong ginawa noon kay Chief Justice Corona na binutasan nyo yung kawawang Chief Justice sa corruption case at ang binutas nyo lang, ang hawak nyo lang dokumento, asalin niya na hindi niya inilagay sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth yung ilan sa mga kanyang mga savings account, checking account, doon siya nasilipan, kaya natanggal yung pobreng Corona. Ngayon, bumabalik sa inyo yan ngayon. Why? Ang tawag ko dyan, karmic effect. Exactly. Ayun, siya, pwede. Ang sagot ni siya, baka kasi ayaw niyang magbayad ng buwis, Sir Erwin. Pwede, may punto ka dyan. Maaaring may punto ka dyan. No, hindi naman automatically na pwede kang i-remove dyan. May proseso kasi, mga kapatid, Chea Martinez and Ivy Valento, there is a process that we follow in the government. Yung naririnig nyo, panahon ni Pinoy noon, panahon ni Aquino na may due process tayo, may due process, hanggang sa kaka-due process, walang nasibak na isa sa mga tao niya, mga magnanakaw. Siguro isa pa lang ngayon. Mamaya-maya, pag-uusapan ho natin yan. Itong si dating
Transportation Secretary Emilio Abaya Jr. Sasalang mamaya ho sa Senado, kikwestiyonin siya at gigisahin ni Senadora Grace po, for the very simple reason, bakit palpak itong MRT mo, Secretary Abaya, bumili kayo ng MRT pero kulang sa pyesa. Wala hong iniwan yan, mga kapatid. Pinabili mo. Bumili yung mister mo, o yung misis mo, o yung anak mo. Anak, sige, bili ka nga bumili ka nga doon ng electric pan. Pumunta sa mall, si anak, electric pan, bumili. Yung electric pan na binili, the remote control. Pag uwi ng bahay, hanap ka ng hanap, nakalagay with remote control. Pagbukas mo ng karton, walang remote control. Paano mo papaganahin yung electric pan? Sige. Ganun po yung nangyari ngayon sa lintik na MRT natin, mga kapatid, na bumili tayo ng 3.9 billion pesos na mga bagong bagon daw, mga lintik na bago na yan. Wala namang signaling system. Entonces, paano hihinto? Ang signaling system, mga kapatid, ay magsasabi doon sa parating na trend. Example, ako po ay nasa Farmers, yung trend ngayon ay nasa Farmers, yung just sa Quezon City Farmers Plaza ngayon, yung trend nakahinto. Yung parating na trend na dyan po nang galing sa may Kamyas, sasabihan na ngayon na, hoy, nandito pa ako ngayon sa Farmers, baka matumbok mo ako. Wala hong ganon. Ang binili ng mga kulango na ito, ni Abaya na ito, walang signaling system. Paano mo matatakbo din magbabangga-banggaan ng mga tren natin? Yan po yung pag-uusapan at yan po yung kanyang kikwestiyonin siya ni Senadora Grace po. Sige, Senadora Grace po, ma'am. Tirahin mo ng tirahin yan. Banatan mo. I think it's high time kung kailangan may makulong, dapat may makulong, may sumagot ho dyan. Tignan mo naman ho yung sakripisyo, ma'am. 3.9 billion hindi magamit. Wala pong magamit na isang bagon. Yung pinagmamayabang ho na, kung maalala ho ninyo, di ba? Mga last year, bago bumaba si Pinoy, may pa-testing pa ang mga demonyo. May mga pa-check-check pa, may mga pa-senyas-senyas pa. Napakaganda. Tayo naman naglalaway. Wow, yan pala yung bagong bagon. Ito ang mas maganda. Ito ang mas malamig na bagon. Mas mabilis na bagon galing ng China. Obi tayo laway na laway sa, wow, kailan kaya yan? Pati ako nalin lang Ako yung nagbabalita noon Wow, kailan kaya yan lalabas? Oo. Ay maghantay lang kayo at pinapractice na ngayon ito. Yung pala pag mukat natin ang punyemas, hindi po magamit, mga kapatid, yung bagon na yan because of the fact kulang sa pyesa, walang signaling system. O tignan mo yung kagaguhan ng mga ginawa nila Abaya na yung mga panahon ni Pinoy. Kung di ba naman kagaguhan? Mga buwisit. Sandali lang, mga kapatid, tatawagan ho natin si Senadora Grace po, and let's hear it from Senator Grace po herself. Siya po kasi yung gigisa rito, which I understand. Dapat lang talaga maimbestigahan ito. Dapat lang talagang masilip itong lintik na MRT na ito dahil perwisyo doon po sa mga kababayan nating OFW. Sobrang tindi po ng sakripisyo. Nako. Patay. Chinese na ito. Susmarisyo pa nasa China ba? Senadora Grace po. Sandali lang, mga kapatid, sandali lang. Oo. Itong ating alamin ngayon. Alam niyo naman wala akong assistant dito. Pagpasensyahan niyo na muna ang inyong lingkod. Wala po akong assistant dito na, IB, tawagan mo. Kenneth, tawagan mo. Wala ako na rito. Ako na rin yung nagsusulat. Kita niyo, may hawak ko akong pencil, may hawak akong notebook. Nandito sa harap ko mga cellphone ko. Ito, dala-dalawa po ito mga hawak ko ngayon, mga cellphone. Ayan po, ayan ito. Ayan, salamat, sumagot. Nagre-ring si Senadora Grace po. Sana masagot ho tayo ni Senadora Grace po. Kausapin natin si Senadora Grace po para ating alamin kung ano ba mga itatanong niya. Kung baka pwede tayo magbigay ng ilang ideya kung anong pwede itanong dyan kay Abaya. Simple lang naman po Ang ipapatanong ko lang kay Senadora Grace po ma'am, tanungin niyo si Jun Abaya, saan mo dinala yung kwarta namin? Naku, naputol. Ganun lang, ganun lang tatanungin ko talaga Pag magkakataon, pag mabibigyan tayo ng pagkakataon, sagutin ako ng mga ni Senadora Grace po, medyo busy lang tatanungin ko, ma'am, itanong niyo po doon sa taong yan, saan nyo dinala yung kwarta namin?
Hindi naman namin yan tinae, ha? Hindi lang namin yan pinulot sa kalsada yung punyemas na kwarta na yan. Pinaghirapan namin yan. Yan yung mga overtime namin na sa halip na iuwi namin sa bahay namin, binigay namin sa gobyerno dahil no choice kami, kinuha ng gobyerno. Oh. Yun ho yung sasabihin ko lang. Ganun lang naman ho kasimple. Sasabihin ko sa kanila, bakit ninyo kinuha yan? Sa gobyerno yan. Sa akin naman yan. Pero wala ho tayo magagawa. Sandali lang mga kapatid, tawagan natin. Ito ngayon, ito mga kaibigan, ito mga contact natin ng mga senadores, mga kapatid. Pasensya ho niya, pagpasensya niyo na ho talaga, ha? Habang ako hindi nakatingin sa dito, tayo nakatingin sa cellphone kasi mga kapatid, tinatawagan natin itong mga contact natin ng mga senador. Okay, cannot be reached yung isang senador. Sandali lang mga kapatid, tatawagan ho natin isa-isa para ho sa inyo, ha? Ginagawa ho natin, ha? Para ho sa serbisyo publiko ho natin, ha? Para makatulong tayo, mabigyan kayo ng impormasyon. Ang latest po sa Senado, what's happening there, ano po? Or yung mangyayari mamaya dito sa investigasyon. Di ko alam kung si Senador Mig Subirit kasama ho dyan, but let us, ganun pa man, tanungin na rin ho natin si Senador Mix, what's gonna happen, what do we expect dito sa hearing na ito, at baka pwede niyang pasahan ng note si Senadora Grace po, na Sen, ito yung pinabibigay ni Erwin, itanong mo raw kay Jun Abaya kung saan niya dinala yung kwarta. Ganun naman ang kasimple yun, di ho ba? Ano pa? Ang punto lang namin dito, bumili ka, 3.9 billion, dapat may kasamang signaling system. Nasaan yung signaling? Nako, Diyos ko po naman, Rain, alam mo, talaga pasensya na. Nagdala ako ng isang damukal na calciblock dahil alam kong problema itong punyemas na haharapin natin, ha? Dapat may makausap tayo. Ito talaga ipaparating ko, mga kapatid. I'm going to tell our senators na, Sir, pwede po ba isingit nyo ito, ipasa nyo kay Senadora Grace po at sabihin na ito pinapatanong ng taong bayan, saan nyo dinala yung kwarta namin? 3.9 billion is 3.9 billion mga kapatid. Ha? Mula sa mga buwis ho natin yan. Ha? Mula sa mga contributions natin. Kung kayo mga OFW, yung mga pinadala po ninyo, mga remittance po yan. Diyan. Nako, sorry, don't have in-upload. Ano namang in-upload? Luko-luko ito eh. Nakalinya ako. Sandali lang po mga kapatid, Sus Mariosep talaga naman. Ano ba ang nangyayari dito? You have no in-upload. Anong in-upload? Linya nga ito. Oy, by the way mga kapatid, alaho tayong itanong mo sa dalubhasa. Pasensya na ho, hindi ko dala yung mga gamit ko. Wala ho magta-type ng mga... Ayun. Salamat, nagre-reg. Sana sagutin tayo ni Senador Pimentel. Aha. Oo. Tinatawagan ho natin ngayon si Senador Pimentel. Coco Pimentel, ano po, para sana sumagot. Yang inyo po naririnig. Nako, wala rin. Baka ongoing na ho kasi ang hearing, kaya hindi na ho talaga tayo masasagot yan. Subukan natin si Senador Cayetano na ngayon ay siya na ang Department of Foreign Affairs Secretary. Bago na po yung ating DFA Secretary. Congratulations muna po kay Senador Alan Peter Cayetano. Sir, you deserve that promotion or whatever it is, transfer. You deserve that and we really need people like you, Senador Alan Peter Cayetano. Okay mga kapatid. Alright, sandali lamang po, we're waiting na mag-ring. So, ayun ho, oras po natin pala, 7:53 in the morning guys. I'm telling you, or I told you kanina, isang oras lang ho tayo, pasensya na ho kayo. Ano po, wala ho tayo ngayon sa studio, tayo ho dito is out of town, alright? Ayun, nagre-ring si Senador Cayetano, sana masagot tayo ni Senador Cayetano, oo. At tanungin natin, oo, tungkol sa hearing na ito. Though alam ko ho, na siya ngayon ay, Secretary ng Foreign Affairs, pero I'm sure isa po siya dyan sa mga nagkukwestiyon saan dinala ng mga dilawan, lalo na ni Jun Abaya, yung kwarta natin na pambili sana ng tren. Kaya ngayon yung tren natin hanggang ngayon bulok pa rin, yung lintik na tren na yan. And dapat ho dyan, lahat sila isakay dyan Si Pinoy, Marojas, Abaya, isakay sila lahat dyan sa tren na yan para sa lintik. Pagkatapos putulin mo yung relays para mahulog sila doon sa gitna ng EDSA. Kita mo yung perwisyo na yan. Akala mo pinulot lang natin na
Galing sa wet packs natin yung 3.9 billion. 3.9 billion, pinaghirapan ko ho yan, pinaghirapan nyo. Ikaw, Tiwa Lagmay, may kontribusyon ka. Jess Bakyal, may kontribusyon ka dyan. Felin Hartman, you made a contribution there. Lorma Cuartero, Prince Open Arms, it doesn't matter wherever you are right now, you made a contribution. Why? Because the government, you are paying taxes to the government. Sabihin na natin na sa iba yung dagat ka. Sabihin na natin na sa abroad ka. Sabihin na natin na ikaw ay nakapangasawa na ng foreigner. But every time you come here in our country, you spend money. Every time na magbakasyon ka rito, you spend money. You pay taxes. Ano po, yung mga IVAT na yan, binabayaran mo yan. Entonces, may contribution ka yan. And yung pinambili ng lintik na tren na yan, galing sa pera ko, pera mo, pera nating lahat. Hindi po natin pinita sa puno o pinulot sa kalsada na parang bato. That came from our sweat and blood, mga kapatid. Exactly. Tama ka, Prince Open Arms. Kasama mga OFW, lalong-lalo ng OFW. Alam niyo ho ba, let me tell you a story. Nung tayo ho nagka-problema before, yung may tinatawag tayo na economic meltdown, I think noong 2005, 2006, panahon ni GMA. You know what happened? Sino nakasalba sa bayan natin? It was the OFW because of their remittances. Na naka-float tayo, lumulutang tayo hanggang dito sa kahirapan because yung remittances of the OFW were the ones who saved us, our economy. Kung wala po yung remittance ng mga OFW natin, we would have been dead. We would have sunk. Lumubog na tayo sa kumunoy. But because we have millions of OFW back then hanggang ngayon, who keep on sending money every month to their loved ones here in the Philippines, mga kapatid, nag-float tayo. Naalala ho ninyo, yung mga US, na mga problema, nagsibaka ng mga tao. Sa Europe, di ho ba, nagsibaka ng mga tao. Kaibigan ko ho yun na tumawag, hindi ho si senador. Anyway, nagkaroon sibakan. Pero tayo ho, wala ho tayong sibakan back then. I think it was in 2005, 2006 yung tinatawag natin na global economic meltdown. Naalala ho ninyo yun? Tayo hindi. Why? Because of the OFW remittances. Malaki po yung napapadala na pera ng OFW na nakalutang ho tayo, lumulo kahit papano, sisinghap-singhap tayo. Because of the remittance, yun ang sinasabi natin. And this is my point, mga kapatid. We wasted so much freaking money on this MRT dahil sa mga pulpul at mga ugok at mga magnanakaw ng mga punyemas nung panahon ni Pinoy na tuwid na daan daw yung leche. Ang tuwid na daan lang pala, tayo lang ang dapat sumunod sila. Hindi sila pwede sumunod sa tuwid na daan dahil pwede sila magnakaw. Isa ka pang lecheng Pinoy ka. Ngayon, this is what's happening to our MRT, our LRT. Bumili ng mga bagon, 3.9. Mabuti sana kung 10 piso. Okay lang yun, hindi ka aaray. Mabuti sana, anak, bilhan mo ako doon. Maski na, anak, bilhan mo ako ng sigarilyo doon. Mga gano'n, di ba? Bilhan mo ako sigarilyo doon. Ito, isang pan. Bilhan mo ako ng ganitong brand. Ibang brand na binili sa'yo. Mabubuisit ka, hindi yan, ibalik mo. Ngayon hindi, no return, no exchange, ito yung policy. Yung mga tren, nandyan ngayon, naka-imbak lang sa Pasay, sa yarda ng MRT. Hindi yung magamit. Why? Wala pong signaling system. Nako, Senadora Grace po, gisahin mo yung mga leche na yan. Nako, mga kaibigan ko, mga senador. At kung po pwede yung tanong lang po, isa lang po yung tanong na gusto ko, itanong mo din yung sa mga buang na yan. Saan nyo dinala yung kwarta namin? Ano lang yung tanong doon? Where did you freaking put our money? Sigurado, baka nasa bulsa ninyo. Lintik, yan ho, dyan ho tayo dyan ho ako nabubwisit, mga kapatid. When you talk about, akala mo napakadali. Lalo na ho, siguro, this is a fact, Jack. Ano po? Di ba, OFW naman yan, maraming kinikita yan. No. That's wrong. Kahit pa paano nagkanda Cuba, yan Hello. Sir, good morning. Erwin Tulfo po ito, Senator JV, sir. Yes, Erwin. Magandang
umaga. Sir, pasensya na po kayo. Live po tayo ngayon sa Facebook. Though I'm out of town, pero naka-live po tayo sa Facebook natin, Sen. Tanong ko lamang po, mamaya po may hearing po yung transportation po natin under Senator Grace po para patungkulo yata dun sa mga MRT na binili ni Secretary Jun Abaya, Sir. Opo, schedule na early is 9 a.m., no? Opo. Papunta na nga po ako dahil ako po ang Vice Chair ni Senator Grace po. So, focus na discussion po ngayon yung dahil na may MRT coaches na pinili po ng nakarang administrasyon. 3.8 billion po yan, no? For 48 coaches, 16 trains. Kaya lang ang problema hanggang ngayon, hindi pa ito na magagamit. No? Yung po ang imbestigahan po natin ngayon. Sir, darating po ba si dating Secretary Jun Abaya dyan sa Senado? Kasi sinasabi niya sa isang radio program yata kahapon, isang araw, na dadalo siya dahil wala naman daw siya itinatago, Sen. Well, expected po siya. No? Mukha namang dating Secretary Jun Abaya. Tayo naman, ang focus natin dito, malaman kung saan nagkamali. No? Hindi naman tayo nais maging negatibo o target yung personalities. Pero talaga may mali. Bakit hindi magamit? 3.8 tsaka 3.8 billion dyan. Hindi ba dito talaga? Bakit nakalusot sa DOTR executives o mga officials na ito'y ma-deliver na hindi man lang magagamit pala? Yun po, gusto natin malaman. So hindi po magamit itong 3.8 billion na pera nating lahat, sir. Pera mo, pera ko, pera ng mga OFW. Hindi magamit ito dahil walang signaling system. I believe, sir, no return, no exchange policy din ho yata, Senator, sir. Tama ka dyan, Erwin. No? Dumating yung coaches, yung iba, wala pa yung na-receive, wala yung na-understand, wala yung mga bogey wheels. Tapos ang pinaka-problema dito, yung signaling system ay hindi pa na kasama. Kaya hindi siya compatible at hindi magagamit dahil na yung sa kawalan ng signaling system. So, ang sa akin, paano nakasyon natin pumayag ng DOTR officials noong mga panahon na yun ng ganitong klase transaksyon ngayong hindi pa na magagamit. Kumbaga, technical yan, hindi natin nakikita yan. Yung mga engineers dapat technical people ng DOTR, dapat natin posisyahin at posisinin kung bakit nila ito pinalusot. Sir, panghuli na lamang, dito sa inyong investigation, I know it is in aid of legislation, pero kung may makita kayong mali, sir, kayo po ba ay magre-rekomenda na may makakasuhan, Senator JV, sir? Well, yan po siyempre, sa committee report yan, no? Kung talagang mapapatunayan, namin nagkasala at dahil naman naman ito, 3.8 billion ay hindi mo dyan maliit yan, medyo malaki yan. Tama. Taxpayers pa yan, pera natin lahat po yan. So, para hindi na maulit in the future, at siyempre, kung meron man na patunayan na may ano man na dito, dapat na talaga manood. Then we will recommend filing of charges, no? Sa appropriate courts, no? At wala kayo sisinuhin, sir. Simula kay Abaya hanggang pataas. You won't care kung hanggang tumama yan hanggang sa dating Pangulo, Senador. Is this correct? Well, yan, depende sa ating investigation. Kung talagang magiging tayo po, na problema kasi dito, Erwin, yung command responsibility, no? Nasa ilalim kasi po nila yan, pero meron din talagang sensitive dyan. Last isa kasi yung mga nasa top officials, sila yung huling pipirma no? Kung bagay inaasahan nila, na lahat ng ito dumaan na sa pagbubusisi, lalo na ng technical people, no? Mga technicians at mga engineers. So, yun tinignan natin kung sila ba ay pumirma ng ministerya dahil sila yung last to sign o at may kinalaman sila, alam nila ito, naintindihan nila ito, o kaya dahil ito'y nakalusot ng mga technicians o yung mga taong may alam, supposedly mga experts. Right. Dapat sila po ang nagtuturo sa mga top officials. Alright. Sir, panghuli na lamang, pwede ho ba, can we ask you a favor? At saka itong mga nanonood natin sa atin sa Facebook ngayon, may papatanong lamang ho sana kami sa inyo, baka pwede, sir, baka pwede rin pakitanong kay Secretary Jun Abaya
kung saan daw po dinala yung kwarta po ng sambayanan, yung pera mo, pera ko, pera po nila, saan po nila dinala yung 3.9 billion o kung talagang binayad nila lahat yung 3.9 billion na yun o yung kalahati nun ibinulsa nila o pinang good time lang. Sen po, pwede po bang magtanong ng ganon, sir? Gawin, talagang susubukan natin talong mamayayas. Pero talagang kasi ito, talagang ang una, yung MRT penalty kung mahigit ang lumaalala, wala namang problema yan. Up to 2020. Opo. Wala nung nabuo yan, kung ang Sumitomo ng Japan ang maintenance provider, Opo. walang naging glitches, walang naging problema. Ang hindi ko talaga maintindihan na yun. Bakit kinakailangan palitan yung Sumitomo, which is a very reputable Japanese company ng 2011 and 2012. Dito nagsimula ang Banbaryo, dito nagsimula ang pagiging palpak ng servisyo ng MRT. Yan po gusto ko rin malaman. Well, anyway, sir, pakitanong na rin po yung katanungan namin. But maraming salamat, Senador JB. Good luck po sa inyo, sa inyong investigasyon, Mr. Vice Chairman, sir. Salamat din, Erwin. Good morning po. Si Senador JB Ejercito po yan, mga kapatid. At salamat at na-contact po natin. So, mamaya po, at itatanong niya, yung pinapatanong ko, ay gusto ko talagang matanong ho, diretsahan. Saan mo dinala yung kwarta? I'm sure marami ho. No way! Ang siguradong sagot dito, oh no, Mr. Chair, we put it here, we put it there. Kung ano-ano mga sasabihin, we spend it here, we spend it there. Let's kayo, spend it here, spend it there. Eh ang punto ko, kung spend it there, kung lahat talaga binuhos nyo dyan, bakit kulang yung pyesa? Anak kayo mga tinip-tipaklong. At hindi po pwedeng patakbuhin yung MRT na yan kung wala pong signaling. Delikado po yan. Diyos ko po naman, tirada ninyo. Mabuti sana kung yan walang aircon. Signaling system yan. Abaya. Signaling system. Hindi mo pwedeng biruin. Yan ay nagsasabi na, hoy, huwag ka muna dumiretso dito. Pomreno ka muna dyan kasi nandito pa ako. That is the signaling system. Hindi po naman kagaya ng bus yan na pag imapa ka ng preno, pepreno ka agad. No, Mr. Abaya. Kaya dapat lamang managot ka. You have to pay for what you did. Bakit mo inaprubahan, bakit mo tinanggap yan lintik na MRT ng mga bagong na yan na walang signaling system? Ang sabihin mo, kumita ka kasi. Hindi mo po pwedeng sabihin na naman, kayo mga dilawan kayo, kulang kayo sa sentido komon. Magpapalusot na lang kayo, kulang pa. Sablay-sablay simula sa lintik na salin na yan hanggang ngayon, baka matatawa na lang ako sa mga palusot na naman ninyo. Hindi uubra Dahil ang taong bayan, pagod na, alam na yung karakas ninyo. Sagutin mo na lang na maayos, June Abaya, mamaya ang Senado. Saan mo dinala? At sino ang kaparti-partihan mo dyan? Yun ang gusto kong malaman. Dumiretso ka lang. O pinartihan namin si ganito, Your Honor. Pinartihan namin si ganon. Kasi obvious naman di ho ba? 3.9 billion napunta doon. Bakit walang signaling system? Napakatanga mo naman, napaka-stupido mo naman. Secretary ka. Bibili ka ng isang bagay na kulang ang pyesa. Kaya kagaya ng example ko, bibili ka ng electric pan. Pagkatapos walang remote o TV na lang. Bumili ka ng plasma TV na pagkalaki-laki. May remote siyempre ang plasma TV. Walang remote, tatanggapin mo. Ibibigay. So siyempre, tanga. I-inspectionin mo, hindi ba? Kung hindi ka ba naman sandamukal ka na tanga, tatanggapin mo yung TV na hindi mo makakalkalin. Tignan natin, may pyesa ba yan? Nandiyan ba yung remote? Of course, titignan mo. Kung hindi ka ba naman ogag, tatanggap ka ng, akala mo naman mabuti sana kung 20 pesos lang yan. Hindi tayo aaray. 3.9 billion pesos yung lintik na tren yan. At pagkatapos hindi magamit, June Abaya, ponyemas ka. Dapat ikaw ang ilagay niya sa harap niyan Para pag kunwari sumobra sa istasyon, tuloy-tuloy ka Tuloy-tuloy bumulusok sa lupa Itali ka niya sa harap ng tren na yan Ponyemas. Nagsayang kayo ng kwarta. Hindi sila nagsayang mga kapatid. They did not waste the money. They put the freaking money in their pockets. Ganun lang ho yan. Leche. Ako bang paggagaguhin nyo, kami pang pag-uululin ninyo. Huwag nyo na kami pag-uululin. Matagal na kaming nagtitimpi sa katarantaduhan ng mga opisyalis ng bayan natin. Huwag nyo sasabihin na, ganito yung ganon.
Ang sabihin, ang tanong namin, sino-sino ang kapartihan mo dyan? Hanggang kanino? Umabot ba hanggang palasyo yung kapartihan mo dyan? At magkano ang natanggap mo, magkano ang natanggap? Yun na lang. Huwag mo kaming sagutin na, hindi, binili talaga namin yan. Talagang ganito, talagang ganun. Nako, itigil nyo na yung katarantaduhan na yan. We are old enough. At ang mga tao na ito, yung mga nakikita mo dyan ngayon, kung kayo mga dilawan, yung mga nagsisend ng mga emoticons, mga kung ano-ano, mga reaction nila, hindi sila stupid. Nag-aral din yung mga yan, nagtrabaho din yung mga yan. Pero ang kaawa-awa, punyeta, lagi nalang bagay. The question here, mga kapatid, is hanggang kailan? Hanggang kailan natin payagan na punyemas na magnakaw sila at makakalusot? Hopefully, dito sa Duterte administration, may managot dito. And alam nyo ho, mga kapatid, sana i-propose po ni Manong Digong sa mga kaalyado niya, yung corruption na yan, na pag nahuli kang nagnakaw ka, bitay ka kaagad kagaya sa ibang bansa. Sa China, ganun ho, sa Korea, bitay ka. Dapat bitayin din yung mga lintik na magnanakaw para masampulan ho eh. Hindi ho kasi nasasampulan yung mga lintik na yan, mga leche na yan, na akala mo, punyeta na yung pera, tinatae lang natin o dinudura lang natin. Okay lang ho yun eh. Hindi ho, pinagpapagura natin. Imbis na iuwi ko bilang overtime, ibibigay ko sa grupo ko, kinukuha ng gobyerno pwersahan. Yung mga pera na yan, yung 3.9 billion, yan po yung sinasabing kasama sa national budget na kinukuha sa sweldo mo, sa sweldo ko, na pwersahan kinukuha ng BIR kasi nga 33% Mr. Tulfo ang kukunin namin sa sweldo mo. Yun ho yun eh. 33% mga kapatid. Entonces kung sumisweldo ka ng 10,000 pesos, babawasan ng 33%, 3,300. Labas mo pa dyan yung SSS, mga pag-ibig. Oh, magkano iuwi ni pobre sa 10,000, 6,000, 5,000? Tragis. Kaya nga ho, dapat patayin itong mga leche na ito. Dapat masahol pa sa mga, ang turing nito, masahol pa sa mga drug lord. Dapat ito kasuhan itong mga kawatan na ito. Kahit na mga nakaraang administrasyon, habulin pa rin itong mga demonyo na ito. At kasuhan. At sila yung gusto kong unang makita nakalinya sa, hindi nga dapat lethal injection sa mga magnanakaw na ito eh. Dapat dito yung yung may nakatlagay na natali para sa Saudi, na nakapila silang gano'n. At saka walang takip-takip sa mukha. Pag binitay silang, leche sila. Mga puro mga magnanakaw, mga punyeta. Tayo naman, hirap na tayo. Salita tayo ng salita. Hindi matigil. Dapat po talaga tuldukan na ito sa panahon po ni Manong Digong. Matuldukan na. Itong mga kawatan, may masampulan na ibitay. I-recommenda ko talaga na bitay, hindi lethal, hindi firing squad. Yung lethal injection mga kapatid. Ako, matutulog pa eh. Napakasarap po, sa totoo lang. Nag-research ako, pag malethal injection ka, papatatarakan ka na pampatulog, okay? Siyempre, ninervyusin ka. Tapos matutulog ka na, maghihilik ka na. Tapos sasabihin ng doktor, tirahin mo na. Lagay mo na dyan yung cyanide, kung ano man yan. O saka tulog na tulog ka na, hindi mo na mararamdaman. Gaganon na lang ho. At least, sarap ng pagkamatay niya, di ba? Hindi niya na maramdaman. Whereas kung bibitayin sa tali, sa lubid, may kita mo, mangingisay pa. At gusto ko yung walang takip yung mukha kasi sa ibang bansa, tinatakpan yung mukha eh. Dapat doon nakabukas yung matang ganon, para makita mo habang binibitay, yung gumaganon. Mariosep, pasensya na ho kayo. Tama, baraha pa, bitayin. Para matuto, maddala. Akala siguro punyeta. Kasi po yung nakakabwisit doon mga kapatid, di ho ba? The money that you should have earned, yung kikitain mo na lang, kukunin ng gobyerno sa kamay mo, yung in-overtime mo, basta nyo, overtime ka ng overtime, pero hindi kayo mayaman kasi kinukuha ng gobyerno yung malaking portion ng overtime mo. At ginagawa niyang pondo raw ng bayan, nandoon na tayo. Pero what if kung yung pondo na ininanakaw lang ng mga leche na yan, yun ho yung masakit doon eh. Wala pong iniwan niya, ibigay mo yung pinagkakatago-tago mo na savings sa anak,
pera mo sa sulok, bigla sabi ng anak mo, tay, meron pong kaming project tay, kailangan po, ako na lang po hindi nakakasubmit eh. Yung tinatago-tago mo na 1,000, ibibigay mo eh. Magkano ba yan anak? 1,000 pa. Di ibibigay mo, di ba? Kasi para sa anak mo dahil you love your son. Pag mukat mo ka doon, paglabas mo ng bahay, nakikipag-inuman lang doon sa kapitbahay, putra kasi, and you know na, yung 1,000 na yun yung binigay na pagkatago-tago, may iniinom lang ng anak mo, tinutoma. Anong pakiramdam mo? The same with this. Yung kinagkikita, dapat natin kita, inuuwi sa bahay, kinuha ng gobyerno sa atin, para ro sa mga serbisyo, tapos ngayon malaman-laman mo, binili ng palpak na bagon, ay alam natin na binulsa lang ng mga demonyo na yan. Sons of bitches. Ay, naku mga kapatid. Naku, Melba Berlolong, salamat sa panonood. Lord Oyod, Bong Santilla, thank you for watching guys. Grace Morojoka, Eileen De Vera, thank you for watching. Nian Omlura, naku maraming salamat. Bati time mo muna tayo. Dels Cabardo, of course. Pandaw Amerol, Jojo Florendo. Ay talaga nakaka-stress Jojo, Jordan Nilio. Pero hayaan nyo ako na lang ma-stress. Nene, thank you. Oy, by the way, ala na ho tayong oras. Ako magsusurveillance pa, kadulad na ng pangako ko, pero hindi ko pwede. Marami nagtatanong saan ka, Sir Erwin. Doon na tayo nagkamali dati. Sabi ko dati, pupunta ako ng Japan. O di pagdating ko ng Japan, di ba, nirereklamo ho ninyo na mga bastos ng mga embassy staff ng Japan. Di nag-surveillance ho ako, nakasombrero ako, naka-sunglasses pa ako. Pagdating ko, tinidinig lang mukha ko. Good morning, Mr. Erwin Tulfo. Paano mo iso-surveillance? Pagtingin ko sa paligid, say, good morning. Naku, yes, ma'am. Yung isang embassy staff doon sa Osaka, yes, ma'am, what can I do for you? Nakita niya. Ma'am, ganito. Oh, yes, ma'am, how are you? Naku, ma'am, upo ka muna. Kasi alam na nandoon ako. Nung paglabas ng babae, sinundan ko. Ma'am, gano'n na ba? Naku, sir, ay, kayo pala yan, Mr. Tulfo. Naku, hindi po. Last week, pumunta ako dito, pinagmumura ako niyan. Ngayon, napakabait. No? Kaya nga ngayon, no. Hindi ko pwedeng sabihin kung saan ho ako because of the fact, malalaman na naman, aayos na naman ang trabaho ng mga buang. But anyway, see you again tomorrow, ladies and gentlemen. Thank you for joining us today. Pagpasensyahan nyo na ho kay kanina. Wala po akong staff, kaya nagsasalita ako, nagdadial ako, nagtitimpla ng kape. But thank you for your time with us this morning. Sana hindi po kayo manawa. Kita-kits po tayo bukas. Salamat muna, Dikis USA, and Chancellor Shirts and Slacks. And of course, last but not the least, Doktora Jean Marquez ng Dare Clinic. Diyan po yan sa Timog Avenue, Quezon City. For all your beauty needs. Gusto nyo po magpadagdag ng bumper? Pwede. Gusto niyo po magpadagdag ng wet packs? Pwede. Gusto po ninyo magpatangos ng ilong dahil medyo flat po? Pwede. Kay Dr. Jean Marquez po yan. Anyway guys, thank you. I hope you enjoyed watching this program. Huwag po kayo manawa. Bukas ulit, kita-kits po tayo. Dito pa rin po ako sa secret na lugar. Magsusurveillance na po ako. Maganda. Ako po si Erwin Tulfo. Mga kapatid, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. I love you guys. Thank you.